Ito pala ang sikreto ni Herlene Budol kaya nakatulong sa kanyang pagkapanalo as first runner-up sa Binibining Pilipinas 2022. So, nakikita nyo ang kanyang mahiwagang anting-anting such as parang ganito rin and dito rin sa cross necklace and Santo Niño. Isa ka ba sa mga naniniwala sa mga hiwaga or sa mga pagbibitbit ng mga anting-anting para magkaroon ng good luck? So, yan ang isa sa mga sikreto ni Herlene Budol. Kaya kung nakita nyo yung mga pictures na yan, yan ang isa sa mga dahilan kung bakit very inspired siya sa Binibining Pilipinas 2022. So, katulad dito, noong nag-exam ako. So, eto yung maliit na Santo Niño and then, eto rin yung necklace na cross. So, wala namang masama kung maniwala ka para at least magkaroon ka ng guide, ng blessing, tapos pasasalamat sa may kapal. Dahil, syempre, kapag nagkakaroon ka ng matinding challenge sa buhay mo, ito ang isa sa mga malakas na pwedeng makapagbigay ng blessing. So, titignan natin yung pinakita ni Herlene Budol na kanyang mga blessings na charms or pwede ring anting-anting sa kanyang journey sa Binibining Pilipinas and sa kanyang career and personal life. I'm your Binibining Pilipinas 2022 first runner-up. Ayan, isi-share ko lang sa inyo yung maliit na bag na to na dala-dala ko habang lumalaban ako sa Binibining Pilipinas. Red na maliit na bag. Tapos, ayan, dala kong cross na faith na binigay sa akin ni Jane Carcar, City Cebu. Tapos, meron pa akong dalang Rosario na galing sa Pampanga nung nagtitaping kami. Tapos, meron pa akong dalang maliit na Santo Niño! Ayan, may basbas yan. Kaya dinala ko kasi swerte yan. Tapos dala ko din yung natirang pera ni nanay na hanap namin sa aparador. Tsaka yung pera na kapit niya sa kabaong. Tapos ito yung pinaka-importante, yung puzzle na bubuuin natin. Diba? Luman-luma na yan. So, bubuuin na natin. Kasama natin si Nanay! Ayan. Habang lumalaban ako, kasama ko si Nanay. Ayan. Tapos pinag-pray ko. So, nakita nyo naman Nanay, siguro yung isa sa mga si Lord. or sabi ilan sa kanya, sa mga yung lucky charm ni Herlene Budol sa kanyang journey sa Binibining Pilipinas. So, kinuha niya sa iba't ibang place. Ayan. So, nire-replay ko ulit habang nagsasalita ako. Kinuha niya sa mga iba't ibang place yung kanyang mga lucky charms. Pwede rin i-regard natin na anting-anting, basta ang importante, meron tayong comfort na object na kung saan nakakapagbigay sa atin ng motivation or inspiration. So, katulad ng hawak ko ngayon dito. So, this came from Cebu. Itong Santo Niño na maliit. Ayan. This came from Cebu and maliit siya. So, pwede mong bit-bitin kahit saan ka man magpunta. And ito naman yung necklace. Ayan. Cross necklace na silver. So, ayan. Hindi siya makati sa leeg. And syempre, pure silver siya. Nakakapagbigay talaga siya ng parang enlightenment kapag kahit saan ka man magpunta. So, for me, kapag nag-a-ask ka ng blessings, for example, meron kang exam, board exam, or pupunta ka sa mga competition, so hindi naman masama kung magbitbit ka ng ganito as your lucky charm kasi ito yung pwedeng magpapalakas ng paninindigan mo, motivation mo para patas ang laban sa competition or magiging positive yung outcome sa result ng exam. So yes, okay yung mga ganito na pwede mong dalhin. Ayan. Or if you have a bigger figurine na pwede mong hawakan sa bahay, pwede rin mag-pray and then bago ka umalis sa bahay. And then mag-pray ulit pagdating mo sa bahay. O, diba? So, ganyan. And yes, maliit lang siya and parang, o diba, makaka-relate ka talaga sa mga sinabi ni Herlene Budol. Tapos, lalong-lalo na nung nagpasalamat siya sa cross. So, makikita nyo na nag-pray siya sa cross, nag-pray siya sa blessings. So, katulad din ni Pia Wurtzbach. So, nag-pray din siya, similar sa cross na yan. I believe, malakas din yung the power na pwedeng ibigay ng cross na yan. And wala naman siguro masama, di ba? Hindi naman porke na nag-ask ka dyan ng blessing is 100% na maibibigay sa'yo.
kailangan talaga is tulungan mo rin yung sarili mo. Hindi yung laging umaasa ka. Parang bibigyan ka lang ng enlightenment, ng wisdom, ng encouragement para ma-accomplish mo or magbigay daan para makita mo yung ilaw and matapos mo kung ano yung challenge na tinatahak mo. So, that's the reason why kung tignan nyo yung nangyari kay Herlin Budol. So, as in, napabilib ang lahat sa kanyang Q&A. And lahat ng mga laitera, mga marites na nagda-down sa kanyang Q&A is kinain nila ang kanilang pride. It's because I know for myself that I am uniquely beautiful with a mission. She is really unique in her own way and mission accomplished basing sa kanyang Q&A answer. And hindi madaling maging first runner-up sa isang national pageant. Excuse me, ang hirap kaya mag-play sa Binibining Pilipinas, even sa Miss Universe Philippines, Miss World Philippines. Ang bigat talaga ng competition dito sa Philippines, unlike sa ibang countries. Kasi lahat veterana, lahat well-trained, hindi ka pwedeng ma-handpick. It's because they need to see your capacity, capability, yung level of competitiveness mo, if ever na qualified ka for international competition. So, ganun kahirap na sumali sa mga beauty pageants dito sa Pilipinas. And, ang swerte ni Herlin Budol, because of this, ayan, i-replay ko ulit, because of that, she really managed to penetrate top 40. Nag-penetrate siya sa top 12. And, pinenetrate niya lahat ng mga negative na mga negatrons na nagda-down sa kanya. So, ngayon, she is now happy to be placing as the runner-up sa Binibining Pilipinas 2022. And it is a rare gem. Pinatunayan ni Herlin Budol na hindi lahat ng sumasali sa pageant is English. Pwede ring Tagalog ang gamitin. It's because it is one of two national language here in the Philippines. Official language pala, hindi national language. Ayun guys, and ayan, ipapakita ko ulit yung parang similar na Lucky Charm. So ayan, Santo Niño and then Rosary. So for more blessings, for more guidance, and if you want to extend your gratitude, kung magte-thank you ka, yes, hindi naman masama kahit na wala ka sa church, wala ka sa chapel, masaan dito siya, and kapag pinabless mo to, pak, as in pak na pak, mas parang there is an invisible na electromagnetic na vibration na makakapagbigay sa iyo ng relaxation. Parang ganun yung effect niya. So, ayan. Once again, merong green, merong, green and red ang meron nito. Pero sa akin is color red. And red is the color of fire. And alam mo yon, yung persistence mo to reach your goal. So that's it guys. I hope nakarelate kayo dito sa aking vlog, ang aking revelation na yun pala ang isa sa mga sikreto ni Herlin Budol, kaya siya nag-place sa Binibining Pilipinas 2022. O, di ba? Kaya that's it guys. If you have any suggestions, comments, mag-comment lang kayo dyan and reach me out sa Facebook page, Instagram, or TikTok. The Story of Anthony. So hanggang dito na lamang po. Thank you and have a wonderful day.